Ang impyerno ay isang lugar na magpakailanmang hiwalay sa Diyos, na inihanda para sa dyablo, sa mga masasama, at sa mga tumatanggi sa Kanya. Ang nakakagulat pa ay kahit ang mga mananampalataya ay maaaring mapunta sa impyerno. Aling mga mananampalataya ang maaaring humarap sa kapalarang ito? 1. Yaong mga nagmamahal sa pera. Maraming tao ang naniniwala sa Diyos, ngunit ang kanilang pagmamahal sa kayamanan ay higit pa sa kanilang pagmamahal sa Kanya. Pera ang sentro ng kanilang buhay. Naglalaan sila ng oras para kumita, ngunit walang oras para sumamba sa Diyos o lumapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Mateo 5:24. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay hindi masama. Ngunit kung ang pagmamahal sa pera ay naglalayo sa iyo sa Diyos, maaari itong magdala sa iyo sa impyerno. 2. Yaong mga nagnanasa sa materyal na kasiyahan. Sabi sa kasulatan, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 1 Juan 2:15. Marami ang natutukso ng mga makamundong kasiyahan. Bagaman naniniwala sila sa Panginoon, mas mahal nila ang mundo. Naglalaan sila ng oras sa social media, paglalaro, panonood ng mga palabas, pamimili at pagkain sa labas. Ngunit kinaligtaan ang pagtatag ng ugnayan sa Diyos. Isinuko nila ang buhay na walang hanggan kapalit ng panandaliang kasiyahan. Kung hindi sila magbabalik loob, mahuhulog sila sa impyerno. 3. Ang mga sala sa init o sala sa lamig. Maraming mananampalataya ang nagdarasal, dumadalo sa simbahan, at tumutulong sa iba, ngunit hindi nila hinahangad ang salita ng Diyos o hinahanap ang Kanyang kalooban. Sila ay kontento na sa mababaw na pananampalataya, hindi malamig o mainit. Sa huli, sila ay itatakwil ng Panginoon, gaya ng Kanyang sinabi, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Pahayag 3:16. Mga kapatid, kung natutukoy ninyo ang inyong sarili sa alinman sa mga ito, oras na upang magising. Ang ating mga gawa sa buhay na ito ang magtatakda ng ating walang hanggang hantungan. Hinihimok tayo ni Jesus na hindi lamang maniwala sa Kanyang pangalan, kundi mamuhay din ayon sa Kanyang mga turo. Sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa